So, in this one, tuturuan ko kayo paano mag-obtain ng greatest common divisor. So, what we call the GCD, no? Or the greatest common divisor. So, pag meron kang integer or number, so dapat integer, and then gusto mo makuha yung pinakamalaking integer na pwedeng mag-divide dun sa numbers na yun, no? Set of numbers. Usually, we use two numbers to demonstrate yung GCD. For example, we want to get yung GCD, GCD. So, natin kung yung GCD ng 12 and 9. Ayan. So, hanapin natin yung pinakamalaking number na kayang mag-divide sa both, no? 12 and 9. So, to do that, i-manual muna natin para malaman nyo. So, ang mga numbers na pwede mag-divide sa 12 or humati sa 12 na walang remainder o sakto is 1, no? So, and then, pwede rin siyang hatiin ng 2, di ba? Pag dinivide mo siya ng 2, may 6 siya. Yung quotient niya. Then, you can also use 3. You can also use 4, di ba? And of course, 12 itself, pwede niyang i-divide yung sarili niya or hatiin yung sarili niya nang walang natitira. Same with 9 pala. Hanapin din natin yung integers na pwede humati sa 9. So, basically 1, lahat naman kayang hatiin ni 1 nang walang natitira. And then, si 2 bawal, si 3 pwede, no? Pwede hatiin ni 3 yan. And then, 5, 6, 7, 8 bawal, and then up to 9, no? So, yeah. So, ito yung mga divisors na tinatawag. So, ito yung divisors ni 9, 8, and 12. So, divisors natin, and for 12 and 9. And then, kukunin natin yung largest, no? Kaya siya greatest eh. So, dito, makikita natin na ang greatest na common is C, no? So, dito, makita natin na greatest na common is si 3. Di ba? No, si 3 ito. Ayan. And so, definitely, ang GCD ni 2 and 9, ng 12 and 9, I should say, is si 3. Ayan. So, sa lahat ng numbers, ganun natin siya kunin. Pero, may mas mabilis na way paano to i-perform, lalo na kung malaki numbers na gamit nyo. So, pwede natin gamitin yung tinatawag na Euclidean approach, yung Euclidean algorithm, si Euclidean algorithm, no? Yung getting the GCD. So, sa kanya, ang format ng Euclidean algorithm is A, no, is equals to B times Q. Variables lang yun. So, basically, kahit anong letters yan. And then, R. Yan yung format niya. Yung A and B dito represents yung number mo na gusto mong kunin yung GCD. So, pwede mong sabihin na ito si A, ito si B. No? Usually, A is the larger number and B is yung smaller when you're getting the GCD. And then, if ipa-plot natin siya dito sa equation na to, so, A will be 12, no? 12 siya dito, equals 9, no? And then, Q represent quotient. Quotient ang ibig sabihin nito. Yan natin para mukha siyang Q. So, yung quotient, ito yung pag minultiply mo si 9, ano yung quotient mo or gano'n siya kadami dun sa 12. Yan. So, ilang 9 meron sa 12? Yun yung Q, no? So, basically, isa lang yung 9 sa loob ng 12. Kaya times 1 lang to. Yan yung quotient niya. So, pag nag-divide ka ng 12 divided by 9, 1 yung quotient mo. Di ba? And then, since hindi sakto, may matitira. Yun yung R, which is representing the remainder, no? So, ito represents yung natira.
And then, ito represents yung ilan yung buo or yung quotient. Yan. So, ang natira dito is tatlo, di ba? Since, pag minus natin ng 9 yung 12, you get 3. Doon tira siya, 3. Ayan. So, that's how the Euclidean algorithm works. To proceed, no? Ang bagong AB natin is yung BNR, no? So, dito, itong B kanina, tas yung R natin dito, sila naman yung magiging bagong A and B. Sila naman yung bagong A and B. So, lalis natin 9 dito equals 3. And then, isip ulit kayo ng Q that will make this one divide, no? Yung ilang 3 meron sa 9, yun yung quotient natin. So, 3 ito, di ba? And then plus, so walang matitira pag dinivide mo ng 3 ang 9. So, 0 to. Ayan. And then, continue the process, no? Extract mo ulit si B, which is 3. So, punta siya dito. And then, extract mo ulit yung R na bago, which is 0. Lagyan mo siya dito. And equals. Then, pag yung right-hand side mo, ito, ang tawag dito, sa part na to is yung right-hand side natin is 0, no? Pag yung R, right-hand side is equals to 0, then we stop. No? Stop na yan. So, lagyan natin ng note na stop when 0. So, pag nag-stop na siya, yung makukuha mong value dito na A, ito na yung GCD nila. Yan. So, kung nakita nyo dito, ang GCD nila 3. Same with dito doon sa manual na ginagawa natin. So, that's how Euclidean algorithm works. No? I'll add some properties, no, sa Euclidean algorithm. So, para mabilis kayo mag-solve. So, kunyari, meron kang GCD, no? GCD na A and B, no? 'Di ba? GCD A or B. So, pag isa sa kanila 0, kukunin mo lang yung ano niya, number, no? So, kung 0 si A, si B yung GCD mo. Pag si B yung 0, si A yung GCD mo. So, pakita lang natin. So, GCD ng, kunyari, 12 at 0 is equal to 12. Then, GCD ng 0, 12 is equal to 12 pa din. No? So, paano nangyari yon? Pag ita-translate natin to sa Euclidean algorithm, kung A mo is 12, no, dito, so, ito muna unahin natin. Ito. So, convert natin yan. So, magiging A mo is 12 equals, diba, 0. Since 0 to, wala namang ilang 0 meron sa 12. So, wala naman. So, basically, quotient mo 0. Then, walang remainder yun, plus 0. So, lahat to 0 na. Diba sabi natin, pag 0, stop na. So, kaya 12 siya. No? Ito naman kabila. Bakita natin. So, 0 equals 12, no? Times something, no? Plus, of course, 0 to. Siyempre, 0. To make it equal, i-0 mo tong part na to. Diba? Wala namang 12 sa 0 eh. Diba? So, i-move natin. Ito yung A natin. So, bababa siya. 12 dito. Tapos yung R natin, 0 bababa dito. Yan. So, nag-0 ulit to. So, basically, 12 ulit. So, yun. Property siya ng GCD. And last one, ang GCD ng 0, 0, 0 is 0. Yan. Just to add, no? So, yeah. I hope this short video help you in learning yung GCD. Yan. So, thank you. And yeah, I'll see you sa next.